Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay. Sa segment po natin na ito, may pag-uusapan naman po tayong isa pong update or BSKE follow-up. Pero bago po ang lahat, balikan lang po muna natin, Kags Butch, yung mga terms na nabanggit nyo po kanina, which is yung motion to dispense with interpolation and yung motion to declare all chairmanships to be vacant. Ano po ba itong ibig sabihin ng mga ito para po sa mga kabarangay natin? Yun nga, kung mapapansin nyo, napanood nyo sa YouTube, yung di umano na illegal session daw, no? Pero let's just call it session ng Manila City Hall, na yung nagkaroon ng motion to declare all seats or all chairmanship of the committees to be vacant, and then nag-motion din yung isa na motion to dispense with the interpolation para wala na masita, is hereby dispense with. Ibig sabihin lang yun, parang minamadali. Pero siguro, yun lang siguro ang aking interpretasyon. Gusto kong tanungin si Kagawad Mali tsaka si Kapitan Dondon kung ano sa tingin nila yung mga motions na yun. Especially yung motion to dispense with the interpolation. Kags Marie, do the honor. Lahat ng sinabi ni Kags Butch na explanation po, tama po yun mga kabarangay. I think, sa madaling sabi po, pinakadiretsahan na lang talaga, finast track yung sesyon para wala nang umapela. Ano naman po masasabi nyo, Kap Dodon? Yung mga motions na yan, UMD lang ang naalala ko, yung motion dancers eh. Pero sa totoo lang, gaya nga ng sinabi, sa barangay kasi may mga ganun po, okay? Pambarangay lang po ako ha, pambarangay lang po. Para maiwasan po yung pagtatalo ng bawat kagawad, meron pong motion na sinasabi. Usually, though hindi ka-technical katulad ng katulad ng sa sangguniang panglungsod o ng munisipyo, yung mga motion, wala namang majority floor leader po sa kagawad eh. Wala pong mga ganon. Usually yan, majority floor leader po yung nasusunod do sa sanggunian. Hanggang sa Senado. Pero sa kagawad po kasi may mga motion para yung po yung motion to have a public hearing, dapat sang-ayunan ng nakakarami o majority. May ganun po sa barangay. Pero ibang-iba po kasi talaga yung mga rules and procedures ng sangguniang panglungsod at pang-board, panlalawigan. Iba rin po kasi yung sa atin, yung sa barangay. Pero gaya ng sinabi ni Kags Butch, marami tayong matututunan po sa mga isyong to. At definitely, panoodin niyo po yung mga nangyayari. Regardless kung negative o positive yung nakikita nyo, ang himayin nyo na lang yung mga technicalities at legalities po ng mga nangyayari. Yun po ang mas importante. Siguro idadagdag ko lang, Kags Butch, yung regarding po sa motion, kasi may motion na ginawa. Lagi niyo pong tandaan na every motion po, pwedeng mag-object, pwede ring i-second the motion. Tama ba, Kap? Kasi baka po akala nila pagka finast track may motion. I think dun nagkaroon ng problema since walang sinasabi na kalaban sa politika during that time. Walang nag-object. Yes. So na second the motion yun, kaya na-aprobahan. Yes, and the manner of delivering the motion, halimbawa, ang nakalagay doon, mapapanood nyo, motion to dispense with, ang bilis ng salita, yes. Sabi, pak, ganun kagad. Leaving no chance for anyone, even kung sa alay nila, na to ask or to, halimbawa, magsabing, ano yung sinasabi na yun? Wala sa isip ko. Ano yan? Interpolate? No. Question of parliamentary rule, something. Nakalimutan ko na.
kine-question kung yun talaga ang tamang pamamaraan. Nakalimutan. Mamaya maalala ko po ha. Ayun ang naging issue. Bakit masyadong minamadali. In the end ha, ito po mga kabarangay, yung pinag-uusapan natin discretion. Nakapalag ba or naibalik ba nila yung committee nila kung ang pinag-uusapan ay discretion nga ng liderato o ng majority na matanggalan sila ng committee? Yun naman yun eh. So gaya ng barangay, ang masasabi natin, yung mga pagka natanggalan ka ng komite, in the end, wala talaga tayong magagawa. Because regardless kung sa tingin kong halimbawa, ma-declare yan. Kunyari, ma-declare na illegal session nga ng Courts of Law, pero matagal yan at maraming pwede mangyari. At sana wag na nga sanang umabot sa Courts of Law yan. Pero kunyari, madali. The next time, pag nag-session tayo ulit, i-declare ko na lang, mag-motion na naman ako to declare all seats vacant. Ganun din, legal pa rin. So, paulit-ulit lang. So, kung gusto talaga mag-change ng liderato o ng chairmanship ang isang council, magagawa po yun. Anytime na may mag-motion. At basta majority sila. At majority, of course. Yun ang pinaka-legal na proseso. Kinakailangan approved by the majority. Ayan po, maraming salamat po sa mga paglilinaw po na yan. Siguro po, I'm hoping po na sa susunod po, meron po tayong mga ma-invite din na mga legal professionals para po malinawan din po tayo about all the technicalities and legalities po ng mga ganitong issues. Ngayon naman po, dumako naman po tayo sa isa pang mainit po na follow-up issue na naman tungkol po sa BSKE 2025 or 2029. Medyo marami po tayong comments na natanggap at questions po tungkol rito. Dapat daw po sinimulan na lang po sa 2025. Pero nasagot na po yan ni Kags Butch. Paano naman daw po kung corrupt ang mga nakaupo? Yan din po ay nasagot na po sa mga last po na episodes natin. Balikan nyo na lamang po. At panghuli po, ano nga po ba ang mangyayari sa na-file ng batas? Isang katanungan po na sa tanong pa lang ay makikita na po ninyo ang sagot. Na-file pa lang po, so wala pa pong batas. Mga Kags and Kap, ano po ang masasabi po ninyo tungkol dito? Sorry po, natawa po ako kasi po kanina pa po natin pinag-uusapan na medyo mainit po yung usapin talaga kapag eleksyon ang pinag-uusapan natin on the show. And I think medyo napapaisip lamang po tayo if it's for good or for worse dahil nga po nagkakainitan na po sa ating comment section. Ayan po. Go ahead po. Ang tatanong yan si Kagawad, bali kasi. Siya po ang wala last week. Siya nasa hasig ngayon. Pero pagkatapos po ng sagot ni Kags Marie, sasabihin ko po sa inyo na meron kaming balita, 2 news na pwede ninyong gawing points to ponder. O ibig sabihin, pwede ninyong pag-isipan at pwede nating manmanin hanggang October para mas maganda at mas malinaw kung ano nangyayari sa batas natin. Of course, pagbibigyan natin si Kagawad Marie dahil ang tanong last week nag-file si Speaker Martin Romualdez ng HB 10747 setting the barangay officials term to 6 years. Simple lamang yung title. Gagawin 6 years na ang term. Of course, nandiyan na naman tayo sa politically motivated. Yun din ang sinabi natin noong nakaraan. At sinabi natin noong nakaraan, hindi tayo nagsabi ng matutuloy o hindi matutuloy. Yung sinasabi lang po namin dito, lahat yan ay na-predict namin na mangyayari. Kaya ito na nga ho nangyayari. Pero kung sasabihin ng ibang mga nagko-comment dyan na kami po, hindi ho kami ang nagpapabasa niyan, hindi rin kami ang nagsasabi sa inyo na mali ito o mali yan. Lahat po yan ay nangyayari. Yan po ay nire-report ng sa barangay tayo. Nang sa ganun ay magkaroon tayo ng much better understanding kung ano mga nangyayari o anong kilos natin sa darating na mga buwan. Kaya Kagawad Marie, do the honors bago natin ibigay ang balita sa ating mga kabarangay. Opo. Alam niyo mga kabarangay, akala ko nakaligtas na ako last segment, last episode. But anyway, mga kabarangay, ako kasi, nagkaroon na tayo unang-una nito yung fearless forecast na nakita na natin na na-predict natin na magkakaroon ng pamamaraan para mapalawig yung term ng mga nakaupo ngayon. Pero again, mga kabarangay, hindi naman po kasalanan ng mga incumbent officials kung ito po ay ma-extend or kung ito ba ay matutuloy.
lahat po ito is depende pa rin po sa progreso at resulta po na maipapasa po ng ating mga mambabatas magmula sa Kongreso at sa Senado. Ngayon po kung komentaryo ko po ang tatanungin, most probably, Kags and Kap, si Speaker Martin Romualdez po ang nag-file. And upon reading the draft na i-final po nila, kasama rin po dito na nag-introduce ang anak po ng ating presidente na si Congressman Sandro Marcos, at kung saan karamihan po ng mga nag-introduce ng ganitong panukala mga nasa kaalyado po talaga ng ating presidente. Ngayon po, ang counterpart po nito sa Senado na inumpisahan po ng ating Senadora Amy Marcos na same entity kasi Kags eh. And we all know that if it's same entity, pagdating sa bicameral, mas mabilis. That's the reality of it. So please don't quote me, pero yun lang po talaga yung nakikita ko sa senaryo na nangyayari ngayon, na mas mataas po talaga ang tsansa na matuloy po ito at mapasa po ito. Dahil hindi man po siya priority bill, pero kasama po siya sa mga acts na ipinasa at ipina-file po ngayon. Pero meron rin po kasing at the back of my mind na iniisip ko na baka for political purpose. Gaya ng mga sinabi rin po ng mga kasamahan ko nung last episode na hanggat wala kasi yung tamang proseso, hanggat hindi pa siya naku-committee hearing, hindi pa nagagawa yung due process, hindi pa rin po natin siya pwedeng sabihin na legal at batas at matutuloy na. Kasi if I'm not mistaken, and based po sa experience ko during the time of President Noynoy Aquino, I was one of the SK presidents who pushes for the extension of the 2010 election. But suddenly, mga kabarangay, lahat ng mga congressman na nandoon, na mga kaalyado rin po ng presidente, ay nagsabi na for extension na. But because of the time limit, ang nangyari po, hindi po naipasa itong batas na ginawa nila. Ang nangyari po mga kabarangay at naging resulta po nito, natuloy po ang BSKE noong 2010. Nagkaroon pa rin po, natuloy pa rin po. Yun po yung sinasabi ko na marami pa pong pwedeng mangyari. Pwedeng sa ngayon, mukha na siyang tuloy na mapapasa yung term limit, yung term setting ng ating barangay. Pero hanggat wala pa po tayo doon sa tamang proseso at natapos na at talagang dumaan na po sa due process at naaprubahan ito ng Kongreso, hindi po natin siya masasabi na good act or good bill or mai-implement na 2029 na po talaga. Pero sa kabilang banda po mga kabarangay, ang masasabi ko naman po, dito sa ginawa po ni Speaker Martin Romualdez at Senator Amy Marcos, it's very timely and I think it's also an immediate one dahil nakakapagod na rin po yung every time may barangay and SK election, pinag-uusapan po natin, ma-extend ba to o hindi ba to ma-extend? Kumbaga walang security of tenure. And yung ginagawa po nila na initiative to set the time para po talaga alam na po ng ating mga barangay officials kung hanggang kailan sila magsuserve, tama po ito. Yun po yung para po sa akin at opinion ko po. Pasok po, Kags Butch. Sige, mamaya babiyan si Cap kung after me, no? Pero dahil siguro hinihintay na ng mga kababayan natin, ating mga kabarangay, ang latest na balita sa BSKE 2020. Okay, ito yan. Question mark. Palagi, una munang tatandaan ninyo, mag-history muna tayo. Nakakalimang postponement na ang ating barangay election since 2007, I think, or earlier than that, nakakalimutan. Palagi yan, pag may extend or matutuloy, palagi last minute. Kung inyong maaalala, palagi last minute nagde-decide, okay? Now, ano yung sinabi namin ni Cap Dondon at sinabi rin po ng inyong lingkod tungkol po sa mangyayari sa bill na yan?
I'm sure, kagaya ng explanation ni Kagawad Marie at ni Kapitan Don Donelas, at natin, papasayan sa House. Speaker na mismo eh. Ikaw ba naman speaker, tapos ang nag-file pa anak din ng presidente, Pinail. Meron din silang pinsan na nag-file. At kung sino-sinong House leaders na po, hindi ito basta-basta congressman ha, mga House leaders na, mga matatayog dyan sa House of Representatives, ang nag-file. So papasaho yan. Ang pinagbiling ko lang po sa inyo, tignan ninyo kung ano magiging galaw ng Senado. Ngayon, meron po kaming balita at ito nga po, sinabi pala ni Senator Chis Escudero, Presidente ng Senado, sa Liga ng mga Barangays, last held 2 months or 2 months, I'm sorry. Last week. Nandun po si Senator Chis Escudero, sinabi niya na pag maipasa ng House ang HB 10747, ipapasa nila sa Senado, garantisado. Yan po ang sinabi ni Senator Chis Escudero last week. Kaya po, garantisado, hindi naman siguro para lukulukuhin ang bayan, ano? Papasa yan, both houses of Congress. Ang next yan, pipirmahan na lang ng Presidente. Pero titignan natin kung mapapasa nila yan. Sabi ko nga, meron pa silang 1 month and a half para ipasa yan. Okay, 1 month na lang ngayon. Pag in-express yan, mabilis na ang naman yan. So, ang last din namin nabalitaan, ang DBM nagsalita na may budget na ang COMELEC for the BSKE elections of 2025. Binigyan na ng budget para matuloy ang BSKE 2025. Pero, hindi pa natin sure. Kasi, alam mo, ang budget, nandyan lang yan eh. Kagaya nung last election, di ba? Sinabi, walang budget. Hindi, nandyan na yung budget. Nung last election, nandyan na, matagal lang nandyan. Gagamitin na lang yan. So, wait and see tayo. Sinasabi nga, naiinip yung iba. Balita daw dito ng mga kapitan at mga kagawad na pasado na, hindi pa. Iba ang final, iba ang pasado. So, lahat tayo abangan natin. Ang sabi nga namin ni Kags Marie, gagawan ng paraan yan. Mabuti lang hindi pa tayo nagkakamali dahil mahirap mo sa etap pa nagkamali na tayo, no? Kaya, sabay-sabay natin nga abangan. Pero, more or less, nandun na tayo, malapit na. Mayroon pa po ba kayo idadagdag tungkol po dito sa mga follow-up po na issue po na ito? Okay. Medyo mahaba na yung ating segment ngayon. May third segment naman tayo. So, there's a motion to dispense the interpolation for today's segment, for this segment. I second the motion. Motion is approved. So, mamaya na lang po ako. Ayan po mga kabarangay, bibitinin po muna namin kayo dahil po tinatawag ating mga direct. Pero ayan po, bibitinin po muna namin kayo, tutuloy po natin yung usapan po na yan sa ating pong third segment. Lahat po yan sa pagbabalik ng Sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay